Hello, good morning sa tanan na nasabta sa atong online morning devotion dining adlaw nga Friday. Friday na gyud no? O katong salamatan ang Ginoo kay iyatang gipukaw unya iyatang giniipon nga mobangon, gipabuka pa niya nga atong mga mata nining sa kabuntagon nining laing matahom nga adlaw nga Friday o iyatang gitagaan og kalidad malinawon nga katulog tibuok gabi. Daghan kay mga butang angay natong pasalamatan sa atong Ginoo. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Sa dihang ibuha mo ako sa kangit ay hako nakita ang imong katahon ay hako kadung tingog mo ay halasin natin ang gugma mo ilabihan sa karon gawas no na nga mo alagad kanimo mo sunod sa giya mo umuuban kanimo ako karon gawas no na nga mo simba kanimo umupuyo sa gingharian mo. Amen, Lord. Sa dihang gikuha mo ako sa kangipin ay hapon nakita ang imong katahon ay hapon nadung ang tingog mo ay hanasin natin ang gugma mong ilabihan sa karon gawas nyo na nga mo alagad kanimo musunod sa giya mo umuuban kanimo ako karon gawas nyo na nga mo simba kanimo umupuyo sa gingharian mo sa karon gawas mo na nga mo alagad kanimo mo sunod sa giya mo umuuban kanimo ako karon gawas na nga mo simba kanimo
Lord, thank you kaayong Ginoo sa kalidad, kalinaw, hinanok na katulog nga imong gi-provide kanamo dito kami ugan. Salamat ug salamat usab kaay nga imong gi-enable nga mobangon, gipabuka pa nimo ang among mga mata, nining laing matang nga adlaw, Ginoo nga Friday, Ginoo Lord, nga opportunity alang kanamo Lord to continue to live a life, a Christian life, Lord, and to continue to serve you, Lord, and to continue to do the work that you have entrusted unto us, Lord. Salamat ug salamat kaayo nga aning adlaw Friday, Ginoo, mahimo kini nga mapulugon, mahimo kini mapungahon na alang kanamo, Lord, tungod kay naa ka, Ginoo, nga padayon nga makikuban kanamo, Amahan. Thank you kaayo. Salamat, Lord, sa mga kaigsunan nga imong gipukaw ug ipa-join, Ginoo, nining morning devotion, O God. Salamat ug salamat bisan pa man, Lord, nga sa among exhortation karon, Lord, padayon ka mag-cover ka namo, Lord God, o mag-provide ka namo, Lord, og understanding, O God. Dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan, dawata ang among mga pagpasalamat, Lord, pagdayeg paghimaya pinaagi sa kamahanan nga ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So nanata sa Daniel chapter 5 nata kay yesterday morning chapter 4 man ang atong hisgutan sa chapter 4 kagahapon sa buntag mao tong interpretation sa second dream ni Nebuchadnezzar karon atong kutloon dinha ang highlight lang yun no sa Daniel chapter 5 nga nagisgot ni sa katong interpretation sa writings on the wall nga kanang kamulong kay si Belshazzar na ang nagdumala sa kingdom, nagdumala sa Babylon kay wala naman si Nebuchadnezzar. Siguro at this time tigulang kay si Nebuchadnezzar og nahuman na gid ang iyang rule, nahuman na ang iyang kinabuhi, namatay na siguro siya ni puli si Belshazzar. Gitawag si Nebuchadnezzar nga his father, no? So posible nga si Belshazzar anak siya ni Nebuchadnezzar o napasa sa iya ang pagdumala sa kingdom. Pero nakita na to ang kinabuhi ni Nebuchadnezzar dito sa chapter 4 nga ang kinabuhi nagpagarbo siya, taas kaayo siya og garbo during that time nga kaning gihunlak siya sa Ginoo. Tungod kay nawala ang iyang maayong paminsar nga dapat ang Diyos Babylonia. No, nabasa nato dito. So nagpagarbo siya, itaas ang iyang nga hunlakon siya sa Ginoo. And nahimugid siya nga nahunlak gid siya kay nahimugid siya nga beast nga kakaon na lang siya og sagbot. Luoy kay sa nga tanan siya unya disregard siya excommunicate siya sa society. Dito siya nagpuyo sa kami sa iya o nabalik ang right sense. Mura gud siya buang during that time, mura siya animal during that time kay mukaon naman siya og sagbot. But everything has been restored sa dihang nibalik siya sa Diyos, sa dihang niila siya sa Diyos, sa dihang ni-acknowledge siya sa Diyos, sa dihang nagpaubos siya atubangan sa Diyos. Unya, nakita na to nga ang lesson nga na-learn nato dito sa chapter 4 nga kinahanglan in the sight of God we need to humble down ourselves. Kay klaro kayo ang ingon sa James chapter 4 verse 10 no nga kanang hunlakon gyud sa Ginoo ang magpataas ug ang magpaubos ay niya. Ang magpaubos ipataas sa Dios ug ang magpataas hulakon gyud ni Lord. Kay usa lamang ang angayan yukbuan. Dili ta magpayukbo kay mga tao ra ta. Dili ta mo kuan usa ra gyud ang dapat yukbuan Ginoo ra. Then diri sa chapter 5 nipuli ang yang anak. Basta kay father man ang turn diri no. So posible nga anak niya si Belshazzar anak ni Nebuchadnezzar. So siya ang nipuli sa kingdom. Ang problema tungod kay wala siya nagsubay, no? Wala siya nagsubay sa leading ni Lord, wala siya nagsubay sa kabubuton ni Lord. O in spite nga nakita niya ang mga panghitabo during those times nga buhi pa si Nebuchadnezzar nga there was one time along the life of Nebuchadnezzar nga gihunlak siya sa Ginoo. Nahibaluan sa tanan ng naan, nahibaluan ni Belshazzar
ang life ni Nebuchadnezzar kung giunsa siya paghunlak sa Ginoo, kung unsa pod, kung naunsa giunsa pod pag-restore ni Lord ang tanan kang Nebuchadnezzar sa diyang ni paubos na si Nebuchadnezzar. Hibaluan ni Belshazzar, galing lang nagpadayon siya sa iyang hiwi nga mga binuhatan, nagpadayon siya sa pagpagarbo, nagpadayon siya sa kahilayan, ang pagdumala niya sa kingdom wala na nasubay sa kabubuton sa Ginoo. So muning nahitabo sa chapter 5 ang chapter 5 verse 1, kung atong kutluon ang verse 1 to 31, it talks about the writings on the wall, no, nga kamulo sila ni Belshazzar o kumbira sa ilang sa ilang gingharian na ay nakita nga mysterious writings or mysterious fingers of the hand nga nagsulat gyud sa wall, no, inana ba. So daghan naka-witness, dili lang si Belshazzar ang naka-witness sa mysterious finger nga nag-write siya. So nangita na po siya mga interpreters sa mga writings ana nakita nato, no, nga si Daniel ra gyud ang maka-interpret kay siya ra gyud ang naay gitugahan ni Lord sa ingon ana, no, kay everything has been kuan naman ni Lord kanang kuan na ni Lord gitag gihatag na ni Lord kang Daniel gyud purposely, no, nga tagaan gyud niya, tugahan gyud niya kay right gyud ang heart ni David ni Daniel, busa si Daniel gyud ang rightful kaayo nga tagaan ni Lord sa maong nga wisdom, sa maong nga knowledge, sa maong interpretation, no, power to interpret. So nakita nato diya sa verse 1 to 31 nga Daniel explain, si Daniel gyud ang naka-interpret, siya ra ang naka-explain to Belshazzar. Belshazzar is the last king of Babylon, that the writing on the wall is a message that the true God rules over all. In his own time, this true God will vindicate his name against those who defile it, no matter how powerful they are. So powerful kaayo si Belshazzar, pero bisan unsa pa ka-powerful niya, sa isa lang kapamilok pwede gid siya patyon sa Ginoo, sa isa lang kapamilok niya, no, tungod sa iyang pag-defile, tungod sa iyang paghugaw-hugaw, tungod sa iyang wala pagrespeto, no, tungod sa iyang wala pagtagad sa presensya sa Ginoo. So Daniel explained to Belshazzar, explain niya that the true God rules over all. Tungod kay ang Ginoo ang ga-rule, no, even when the time nga si Nebuchadnezzar pa ang king, Diyos ang nag-rule kang Nebuchadnezzar, no. But along the way, nakuan lang si Nebuchadnezzar, pero may gani kay nakabalik si Nebuchadnezzar mo na restore balik, no. So the true God rules over all, no. Munang interpretation ni Daniel sa writings on the wall. No, so kay nakita nato, no, ang second nga nakita nato at the middle of the feast where they use the vessels of gold and silver, gigamit nila ang mga holy things sulod sa templo, no, during sa ilang feasting, no. Where they use the vessels of gold and silver that has been taken from Jerusalem's temple, the fingers of a mysterious hand wrote on the wall wrote the writings on the wall that only Daniel can interpret. So motong to ang nakita nabasa nato, no, sa verse 5 man siguro na nato. Sa verse 5 gid nato nabasa. Dayon dito na while kamulong sulat ang mysterious hand dito sa wall, nakita ang tanan din nagkurog na si Belshazzar. While gahimo sila sa feasting, hudya ka diri, hudya ka dito, inom diri, inom dito, inana, no. So ang naitabo na mga babae, mga concubines, no, Belshazzar, hudya ka gyud, grabe. Nya at the middle of feasting, nakita nila to. So, that only Daniel can interpret. Si Daniel na gyud ang maka-interpret. Makita nato diri nga si Daniel is very humble man, sad, no, kay dili man siya magpaasa nga mo volunteer siya, maghulat siya,
aya ra mo tunga si Daniel when somebody kung naay mo kuha gyud kang Daniel no. Dili inana si Daniel kakapayason ni kaayo no nga mo asigit siya nga ana kay ako ra maka-interpret ana kay tugahan ko sa Ginoo sa gasas pag-interpret. Dili gyud. Si Daniel is very humble man nga magulat ra gyud siya. So ang usa sa asawa ni Belshazzar mo'y naka-introduce nga di ba naay kuan sa imong amahan sa una nga ah, kanang kuan sa imong amahan kanang close sa imong papa nga maayo mo naay power to interpret ana. So usas mga asawa ni Belshazzar mo'y nagkuha kang Daniel para mo interpret sa wall. So na-interpret gyud ni Daniel. And in verse 26, kita nato nga Daniel's interpretation of the writings no is of the writings of many tikel no ang interpretation ni Daniel aning nga writings nga many tikel and parsen means numbered way and divided. So mura bang gitagalan na si Belshazzar no numbered duha ka numbered and way no gitimbang way dayon parsen is divided no. So numbered way and divided no kay tikel mini tikel and parsen. So ang parsen di ay is divided. So mabahin-bahin ang gingharian ni Belshazzar. Maabot ang panahon nga mabahin-bahin magkatibulaag ang kingdom ang gingharian sa Babylon. So yung ana lugar. So mao na siya ang interpretation sa mini tikel and parsen no. Numbered way and divided. So the Lord abot pa sa the Lord had numbered the days of Belshazzar. Ko ana natagalan na murag maihap na lang murag inana sa Bisepa murag maihap na lang ang kinabuhi ni Belshazzar no. Belshazzar's kingdom and brought it to an end no because he had been judged and found lacking no. So muna siya ang atong nakita diya sa 26 that Daniel's interpretation of the writings many tikel and parsen means numbered way and divided no. Gitagalan na. Then also means the Lord had numbered the days of Belshazzar's kingdom and brought it to an end. Kuanan ni Lord, tapuson na ni Lord because he had been weighed and found lacking. Kung kita na to sa kanang last verses gyud dinhi sa 30 to 31 no, kita na to nga diha nga portion makita na to nga si Belshazzar namatay gyud diha no. Namatay gyud siya diha nahabsan gyud sa kinabuhi diha ra gyud nga one. That's why gani si Daniel nahitabo gyud kay naingon man si Belshazzar nga ang maka-interpret sa dreams sa dream niya kuanan gyud kanang suluban gyud o kaning tan-aw na lang nato no. Suluban gyud siya o tan-aw nato natuman gyud no natuman. Then Belshazzar give the command and they clothed Daniel with purple and put a chain of gold around his neck and made a proclamation concerning him that he should be the third ruler in the kingdom. Kay mao man ni promise ni Belshazzar nga kinsay maka-interpret sa writings on the wall tauran og i-cloth og purple o butangan dayon chain of gold, butangan kwintasan o bulawan, unya dayon suluban og purple ang purple nga cloth ang maka-interpret sa writings on the wall. So kay na-interpret man ni Daniel
Gisuluban dayon siya og purple nga cloth, unya gibutangan og kwintas nga gold. Unya giprophesy dayon, giproclaim no ni Belshazzar nga he should be the third ruler in the kingdom. Third ruler siguro tungod kay kaning si Nebuchadnezzar man ang una no, dahil sunod si Belshazzar. So giproclaim niya nga si Daniel ang sunod. So ingon ana ba kanang kung gamiton gyud itas Ginoo no, ma-fulfill gyud nga kanang ang plano sa Ginoo magyud matuman, but we need to be like Daniel nga grabe og humility, grabe og faith, grabe og loyalty sa Ginoo nga dili gid siya ma-compromise kay sa verse 1 chapter 1 chapter 2 chapter 3 chapter 4 nakita gyud nato unsa ang baruganan ni Daniel no. He will never compromise to kanang to the command of the king Nebuchadnezzar. So tungod sa iyang pagbarugid nga lig-on, i-promote siya sa Ginoo diha sa kingdom no. Dahil nakita nato nga kanang Daniel is very strong, has a very strong faith gyud no, kay di siya mahadlok no, di siya mahadlok bisan pag ang iyang kinabuhi i-threaten na. Mahibaluan man gyud nato no, mahibaluan na nato sa uban pa nga mga chapter kay padayon man ta maghisgot sa kanang umaabot nga mga chapters diri sa Daniel. Pero ang usa nga nakita nako naka-challenge kayo sa ako no is Daniel's faith. Nga grabe gyud og faith si Daniel no, nga even to the extent nga ang iyang life nakita nato no, makita gyud nato nga sa umaabot ng mga verses nga pagtuon nato kita nato nga labay gyud si Daniel sa kaning den of lions nga wala gid siya naunsa. O nganong naunsa-unsa nga nabutang siya sa den of lion, grabe gyud naa karon ang mga kinaya sa mga tawo nga grabe kaigihan no, because of envy na paingon si kaning the plan of the Lord shall prevail no, magpatigbabaw gyud gyapon ang plano sa Ginoo bisan pag unsahaon tas kaaway no. Ang plano gid sa Ginoo magpatigbabaw. So we only have to always acknowledge God and be humble. Hinaot nga na gyud tay nakutlo karon no sa padayon natong pagtuon sa kinabuhi ni Daniel ug bisan pa sa iyang tulo ka friend nga si Meshach, Shadrach and Abednego. Kay grabe sila kayo gyud og ka strong stand kay to think nga mga captive ba sila, mga dinagit sila gikan sa Jerusalem, gidala sila ni Nebuchadnezzar diha sa ilang dapit no, mga piniriso sila no, ang ilang kinabuhi sa Babylonia mga piniriso sila no, mga dinagit sila, pero they excel because of their God, because of their faith in the Lord, because of their trust. They excel sila sa mao nga dapit sa Babylonia. Kay ang Ginoong kamot sa Dios nagauban gyud kanila. Especially Daniel no, grabe gyud ang mga naagian ni Daniel, but because of the Lord he excel gyud si Daniel diha sa dapit sa Babylonia. Amen. Ibutang ta usahay sa kanang dapit nga murag kita na lang or pipila na lang ta nga na may pagtuo sa Dios, pero mukinang gid no, mukinang inana ang kinabuhi ni Daniel. Kinanggid siya sa dapit sa Babylonia because ang dapit sa pero purposely gibutang gid sila ni Lord diha sa mao nga dapit sa Babylonia para dunay mukinang. So nikinang gyud ang ilang kinabuhi diha no, sulod sa dapit sa Babylonia, sa kingdom sa Babylon. So inaana ba dapat kita Kristohanon mukinang gid ta bisan asa ta. Hallelujah. Sa nasa tayo plaster ni Lord. Amen. So, dihala tataman og ginaot ka natay nakutlo karon sa atong mabitbit sa nining adlaw og mag-ampo ta. Labing balaan gamhanan may gugma lagi ito na mong amahan. Nagpasalamat gid kay kami Ginoo Lord sa imong kaayo gid sa among matag sa kakinabuhi nga sa matag adlaw Lord, sustain ka Lord. Ang imong mercy are new every morning, oh God. Thank you Lord for sustaining us. Bisan pa man karon Lord, nagapray kami sa mga kaigsunan nga manarbaho sa office, public o private office, o God, nga imo silang ubanan, tabangan, nga ang ilang trabaho gaan ra Lord, tungod kay ikaw man ang gapasaan sa pinakabug-at kay nga load Lord. Sa salamat kaayo
kaayo Ginoo Lord sa imong padayon pakig-uban kanila amhan. Pag-bless kanila, pag-provide kanila katakos ug kaalam. Bisan pa sa mga estudyante o Lord, strong comprehension, nagapray kami nga mudangat kanila aron masabtan ang mga leksyon ug makapasar sa mga exam ug tagbuon nimo ang ilang mga expenses balay ron sa mga kaigsuonan namo ang mga teacher. Ikaw nakakita gayud Lord kung unsa kalisod handulon ang classroom o gadapan tungod kanimo pinagi kanimo makaya ra nila Lord. O bisan pa sa mga kaigsuonan nga naay mga online job, ikaw Ginoo magatabang usab kanila nga magmalampuson sila, magmabungahon ang ilang trabaho diya sa online. Ug tudloy sila nga i-honor ka diya sa ilang trabaho sa online. Bisan pa sa mga kaigsuonan nga naay mga gipang manage nga business, Lord tabang usab silang mag-asinso sila ug tudloy sila Ginoo sa pag-honor usab kanimo diha sa ilang mga negosyo nga unahon ka kanunay sa pagpasidungog. Lord, kining tanan Ginoo among gisalig itugyan diha kanimo Lord, mga pag-ampo namo, pasalamatan namo kanunay kay anaa ka nga kanunay nagapaminaw o kanunay nagaandam og mga katubagan. Salamat kaayo Lord busa ang tanan dong himaya imuha Lord dawata kining mga pagpasalamat namo pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. God bless us all until next morning.